Senator Grace Poe, DNA testing sa dalawang individual na posibleng kamag-anak, nagnegatibo. Mayor Duterte posibleng tumakbo sa pagkapangulo kung hindi malulutas ang laglag bala modus. Malacanang nalulungkot sa advisory ng United Nations kaugnay sa laglag bala modus sa NAIA. Skyway project sa NAIA hindi maihahabol ngayong APEC. Sindikato sa NAIA ibinunyag. Secretary Abaya hindi kumbinsidong meron sindikato ng tanimbala sa paliparan. Armed Forces of the Philippines kinontra ang 4 billion peso ransom demand ng Abu Sayyaf. Mga nagdala ng tubig sa magkapatid na Manalo, tiniwalag, diretso umano sa impyerno. Ammunition law dinipensahan ng isang mambabatas. Maximum tolerance ipatutupad sa APEC Summit. Dole sa mga employers sundin ang pay rules sa APEC Summit. Chinese President boycott sa APEC. AirAsia nagkansela na rin ng flights para sa APEC Summit. Oplang Galugad sinagawa sa Bilibid. Mga migrante nagmarcha sa paggunita ng kaarawan ni Laude. Hospital director at 3 staff sinuspindi ng Sandigan Bayan. Para naman sa ating police report, 4 na Pinoy kulong sa Hong Kong dahil sa droga. 1 patay, 3 sugatan sa aksidente sa Ross Boulevard sa Pasay City. 3 taxi inararo ng pamasaherong bus sa EDSA. Import ng Ateneo Blue Eagles binitbit na mga pulis. Samantala, para naman sa ating sports news, Pacman Manny Pacquiao magre-retiro na. Una sa ating mga balita, negatibo naging resulta ng DNA testing na sinagawa ng kampo ni Senator Grace Poe sa kanilang pagsusubok na mahanap ang tunay na pamilya nito at mapatunayan tunay siyang Pilipino. Matatanda naging issue ang pagka-Pilipino nito dahil sa itong foundling na inampon ni na Fernando Poe Jr. at Susan Roses. Inamin ni Poe na hindi nagtugma ang DNA niya sa dalawang na-test nila. Tumanggi naman itong banggitin kung sino ang dalawang kinuhanan ng DNA samples. Gayunpaman, nanindigan si Poe na kahit hindi man nag-match ang kanyang DNA, hindi lang ito ang kanyang depensa. Giit pa niya, ako po'y Pilipino. Ako'y pinanganak dito sa ating bansa. Ako po'y lumaki dito sa ating bansa. At pinag-aral ng aking mga magulang dito sa ating bansa at hindi lang ako dito lumaki. Ngayon naninilbihan pa sa ating bansa. Wala akong duda sa aking puso, sa aking isip na ako po ay isang Pilipino. Mensahe naman niya sa mga Pilipino, wag lang ninyo akong isipin sa kasong ito. Marahil ay galit kayo sa akin, marahil ay ayaw ninyo. Hindi ako karapat-dapat, okay lang. Wag ninyo akong iboto pag tumakbo ako. Pero wag ninyong gamitin ang kasong ito para lamang ma-disqualify ako dahil ito ay karapatan ng tao na mamili. Balita sa tanghali. Sa ibang balita naman, nagpahayag si Davao City Mayor Rodrigo Duterte na may inaabangan daw ang mga kababayan sa darating na December 10 ng kasalukuyang taon. Ayon kay Duterte, posibleng ikonsidera niya ang pagkandidato bilang Pangulo ng ating bansa kung hindi malutas ang laglag bala sa paliparan o airport ng NAIA at patuloy na dadami pa ang magiging biktima. Sa December 10 ang tinakda ng araw na COMELEC na malaman ang pinalnatalaan sa mga kakandidato ng pagkapangulo.
Pero muling iniyag ng mayor ng Davao na wala siyang ambisyon na maging pangulo. Ngunit kung magpapatuloy ang hindi raw mabuting pagpapatakbo ng bansa at puro pagpapasakit na lamang sa mamamayan ang mararanasan, posible umanong magbago ang kanyang isip. Nanawagan si Mayor Duterte sa kanyang mga supporters na antayin ang deadline ngayong December. Una nang nag-withdraw ng kanyang kandidatura si Partidong Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP laban standard bearer Martin Dino para daw ihalili sa kanya si Duterte. Balita sa tanghali. Samantala, ikinalulungkot ng Malacanang ang naging payag ng United Nations kaugnay ng laglag-bala modus sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Base sa internal memo ng UN, nagpapaalala ito sa mga staff members na magkaroon ng extra precaution kapag dadaan sa NAIA dahil sa nasabing modus na kinasasangkutan ng umano'y mga terminal security personnel na nagtatanim ng mga bala sa bagahe ng pasahero. Ayon kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, umaasa ang palasyo na sa pamamagitan ng mga bagong alituntunin sa NAIA ay wala nang ipapalabas ng mga advisory sa hinaharap. Nabatid ng ilang mga Filipino at foreigners na umaming biktima ng laglag-bala na umano'y kinikikilan sila na mga empleyado ng NAIA. Balita sa tanghali. Sa iba pang ulat, hindi na kayang habulin ng konstruksyon ng Skyway Project sa Ninoy Aquino International Airport ang papalapit na Asia-Pacific Economic Cooperation Summit o APEC Summit. Sinabi ni Alec Cruz, head ng Tollway Projects ng San Miguel Construction, na dulot ng problema sa right-of-way ang mga delays. Sinabi rin ito na hiniling ng gobyerno na ihinto muna nila ang konstruksyon ng 14 na araw habang may aktibidad ang APEC. Ngunit anya, meron 1,000 trabahador ang maapektuhan at mawawalan ng sweldo kung ititigil pansamantalang konstruksyon sa loob ng 2 linggo. Tawad nito sa gobyerno, 4 na araw lang ihinto ang konstruksyon. Ngunit pinag-aaralan pa ito ng gobyerno. Pinag-aaralan pa rin ang magiging paggalaw ng trapiko. Balita sa tanghali. Samantala, ibinunyag ng ilang agents ng National Bureau of Investigation or NBI base sa kanilang inisyal na investigasyon na mayroong ang sindikato sa likod ng tanim bala scam sa Ninoy Aquino International Airport. Hindi lang basta umano idinadaan sa paglalagay ng bala sa bagahe at ng diskarte dahil mas matagal nang namamayagpag sa mga paliparan ng pagkukwestiyon sa mga dokumento na mabiyahero kahit pa wala naman itong nilalabag na batas. Madalas na tinatarget ng sindikato sa NAIA mga pasaherong matatanda at yung mga mukhang madaling maloko. Ipinaliwanag ng source mula sa NBI na tumangging ilabas ang kanyang pagkakakilanlan kung paano ito ginagawa ng mga magkakasabwat na tauhan ng paliparan mula sa iba-ibang ahensya base sa kanilang mga paunang investigasyon. Ang sindikato ay kadalasang kinasasangkutan ng mga porters, immigration personnel, airport police, x-ray scanners at baggage inspectors. Sa una ay tutukuyin ng mga porters kung sino ang pasaherong posibleng biktimahin at minsan sila na rin ang naglalagay ng anumang ebidensya na maaaring magdiin sa pasaherong walang kaalam-alam na meron silang nilalabag na batas. Kapag nagawa na ito ay saka nito tinitimbrihan ang kanilang mga kakutsaba sa security at immigration services. Anila, wala namang kapangyarihan ng mga baggage inspectors at mga tauhan ng Department of Transportation Communications Office of Transportation Security o DOTC-OTS namang aresto ng sino man, kaya kailangan pa rin itong ipasa sa mga Philippine National Police Aviation Security Group o PNP-AVSI Group. Karamihan sa kanilang mga nabibiktima ay ang mga matatandang nerbyoso o kaya mga OFWs na madaling lokohin, lalo na ay yung mga walang kasama. Balita sa tanghali. Sa kaugnay na balita, minaliit ni Transportation Secretary Joseph Emilio Abaya ang posibilidad na mayroong sindikato sa likod ng tanim bala scam na nagaganap ngayon sa mga paliparan sa bansa, kabilang na sa Ninoy Aquino International Airport or NAIA. Ayon kay Abaya, wala pang sapat na ebidensyang maaring magpatunay na mayroong talagang sindikatong namumuno sa pangingikil sa mga pasahero sa pamamagitan ng pagtatanim ng bala sa kanilang mga bagahe. Sa kabila nito, hindi kahit pa rin niya ang mga mambabatas na siyasatin ng Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Batay sa records ng Office for Transportation Security, simula 2012 meron ng
mahigit sa 6,600 katao ang naaresto dahil sa iligal na pagdadala ng bala sa mga paliparan sa buong bansa. Samantala, sinabi naman ni Abaya na ipauubaya niya sa kamay ng mga mambabatas ang posibleng pag-amyenda sa batas na ito tulad ng decriminalization at sa pagbibitbit ng 3 o mas kaunti pang bala. Git pa ni OTS Administrator Roland Recomono na ngayon lang niya napag-alaman ang tungkol sa modus na tanimbala dahil simula noong 2012, wala namang ganitong uri ng pangingikil na idudulog laban sa kanilang mga tauhan. Balita sa tanghali. Sa ibang balita, walang balak ang militar na makipagnegosasyon sa mga Abu Sayyaf na may hawak sa 4 na mga hostages na kinuha mula sa Samal Island. Giit ni Lieutenant General Rustico Guerrero, wala sa kanilang level na makipagnegosasyon. Ayon naman kay Brigadier General Alan Arojado, Commander ng Joint Task Force Sulu, na ipagbigay alam na nila ang demand ng mga ASG kay Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Hernando Iriberi. Gayunman, direktibaan niya ni Iriberi ay ang istriktong sundin ang no ransom policy ng pamahalaan. Hindi rin anya ititigil ang military operations sa lalawigan ng Sulu kontra sa mga bandido. Kahapon sa isang bagong video na ini-upload sa internet, pinapakita ang 4 na hostages na sina Canadians John Ritzel, Robert Hall, Pilipino na si Marites Flor at Norwegian na si Hartan Sekingstad na napapaligiran ng mga armadong Abu Sayyaf members. Sa naturang video rin, humihiling ang mga hostages ng tag-1 bilyong pisong ransom mula sa kanilang mga bansa upang iligtas at palayain ang kanilang mga hostages. Balita sa tanghali. Sa iba pang balita, 1 linggo matapos magdala ng tubig at pagkain sa magkapatid na Angel at Lottie Manalo sa kanilang tahanan noong Hulyo, tiniwalag na kaagad ng kanilang simbahan ang guro na si Sara Manuel. Ito ang siniwalat ni Manuel sa pagdinig sa petisyon ng Iglesia ni Cristo na nakahain sa QC Regional Trial Court Branch 222 na ipagbawal ang mga bisita sa kanilang compound. Nang tanungin si Manuel na humarap bilang testigo laban sa INC, sinabi nito na diretso rin umano sila sa impyerno dahil sa pagkakatiwalag sa INC. Tinangka naman ang panig ng INC sa pangunguna ni Attorney Zeromski Pineda na ipatanggal ang testimonyang ito ni Manuel sa record ng hukuman, ngunit pinayagan din ito kalaunan ni Judge Edgar Dalmasio Santos. Dagdag pa ni Manuel, maging ang kanyang mga magulang ay inalis bilang deacon, diakono sa iglesia, samantalang ang kanyang kapatid na nasa abroad ay ininterrogate umano dahil sa mga posts nito sa Facebook. Ayon naman sa abogado ng magkapatid na Manalo na si Attorney Trixie Cruz Angeles, pinapakita ng testimonya ni Manuel ang naging epekto ng pagmamagandang loob nito sa magkapatid na Manalo. Matatandaan sumiklab ang kontrobersiya sa simbahang iglesia nang mag-post ng video sa YouTube ang mag-inang Angel at Tenny Manalo na nagsasabing nanganganib ang kanilang buhay sa kamay ng ilang opisyal ng simbahan. Balita sa tanghali. Sa iba pa nating ulat, hindi sang-ayon si dating Senator Panfilo Ping Lacson, principal author ng ammunition law, sa basta-bastang pag-amyenda sa mga kasalukuyang parusa sa mga mahuli ng bala kahit pa ngayong kasagsaga ng naglilitawang kaso ng tanimbala sa mga paliparan. Anya, maaaring ang isang bala na nakuha mula sa bulsa o bag ng isang tao minsan nang naakusahan ng pagiging mamamatay tao ay di hamak na mas delikado sa isang kahong reloaded na bala mula sa isang gun enthusiast at shooter lamang. Dagdag pa niya, hindi rin ito mapigil ang mga tauhan at opisyal sa pangingikil dahil maaari naman nilang dagdagan pa ang mga balang itinatanim sa mga gamit ng mga pasahero kung gusto talaga nilang palabasin na meron itong kasalanan. Samantala dahil sa maraming tao ang nahulihan ng mga balang, nagsisilbi umanong anting-anting. Pinaliwanag ni Senator Ralph Recto na hindi naman ito pinababawal sa batas. Ayon kasi sa Comprehensive Firearms and Ammunition Act, tanging ang live bullets lamang ang pinagbabawal at hindi ang mga anting-anting na wala naman lamang pulbura. Ani Recto, kung halata naman na hindi live bullet ang dala ng pasahero, mas mabuti pa ng na huwag na lamang patagalin pa ng mga otoridad ang pagkakaantala nito at patuloy na lamang sa kanilang mga biyahe. Okay,
Sa putong ito, time check naman tayo mga karadyo. Ang oras po natin ngayon ay alas 12:50 ng tanghali. This time check's brought to you by iQOO. Get cool with iQOO. Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, tiniyak ng pamahalaan na ipatutupad ang maximum tolerance sa inaasahang kilos protesta kasabay ng Asia-Pacific Economic Cooperation Summit sa bansa sa susunod na linggo. Sinabi ni Presidential Spokesperson Edwin Lacierda na kailangan pa rin kumuha ng permit ang mga rallyista dahil nauna nang sinabi ng Philippine National Police na mahigpit nilang patutupad ang no permit, no rally policy. Bukod sa mga militanteng grupo ay inaasahan din ng PNP ang pagsasagawa ng kilos protesta at mga iba-ibang lumad organizations mula sa Mindanao region. Nauna dito ay tiniyak naman ng Department of Social Welfare and Development na hindi nila itatago ang mga batang lansangan pati na rin ang mga street dwellers sa panahon ng APEC Summit. Pinaliwanag ni DSWD Secretary Dinky Soliman na ipatutupad lang nila ang kampanya sa paglilinis ng mga lansangan kaya kakaunti ang mga pulubi na nakikita ngayon sa mga pangunahing daanan sa Metro Manila. Balita sa tanghali. Samantala, pinaalalahanan naman ng Department of Labor and Employment ang mga pribadong kumpanya sa National Capital Region na sumunod sa payroll sa holidays at special non-working days sa APEC Economic Leaders Meeting sa November 18 at 19. Ayon kay DOLE Secretary Rosalinda Baldos, kailangan sumunod ang lahat ng mga employers sa pinalabas na direktiba ng gobyerno. Nabalit na dineklara ng Pangulong Noynoy Aquino ang November 18 and 19 bilang special non-working holidays sa Metro Manila dahil sa APEC Summit. Dahil dito ang mga empleyadong magre-report sa araw na gaganapin ang summit ay makatatanggap ng 30% ng kanilang daily rate sa unang 8 oras, dagdag pa ang cost of living allowance. Sa mga mag-overtime naman sa trabaho ay makatatanggap ng 98.44 pesos kada oras para sa minimum wage earners. Kapag natapat naman sa rest day or off day sa non-working days, makatatanggap pa rin ang mga empleyado ng karagdagang 50% sa kanilang arawang sahod sa unang 8 oras at karagdagang 30% sa kada oras ng overtime work. Ang no work no pay principle ay pwede lamang ipatupad sa mga sektor na walang company policy, practice, or collective bargaining agreement. Ang mga teaching at non-teaching personnel ng private schools ay walang matatanggap na karagdagan sahod kapag nagtrabaho sa November 18 at 19. Meron naman pong live report ang ating field reporter, si Nestor Kagitla. Nestor! Okay na? Nestor, okay ka na? Okay, pinapurihan ni Labor and Employment Secretary Rosalinda Baldos ang Regional Conciliation and Mediation Branch sa Region 11 dahil sa matagumpay na pagsasayos nito ng preventive mediation case na kinasangkutan ng Nakayama Technology Corporation at ng union nito ng Nakayama Organization of Workers. Sa ulat na isinumiti ni Director Maria Teresa Francisco ng RCMB number 11 kay Kalihim Baldos, sinabi nito na ang union ay naghain ng preventive mediation case laban sa management dahil sa paglabag sa batas paggawa. Sa paunang pagpupulong na kitaan ng RCMB na inihain sa issue na may probinsyon na labag sa batas paggawa, check-off at collective bargaining agreement, particular na sa provision ng dental benefits. Sa usapin ng agency PO check-off na pagkasunduan ng dalawang partido na magtakda ng iba pang conciliation conference upang talakayin kung nararapat na bawasan ng management ang union fee ang mga hindi membro ng union katumbas ng union dues na binayad ng membro ng union. Ang pagbuo ng kasunduan ang pundasyon ng pagsasaayos ng hindi pagkakasundo ng lugar paggawa at ito ay napatunayan na sa pagresolba ng mga usapin. Pinasalamatan ni Baldos ang Nakayama Technology Corporation sa kanilang suporta sa pakikipagtulungan ng RCMB 11 sa pagsasayos ng mga problema. Ito si Nestor Kagitla para sa DZRJ 810, 8 Media, ang hempilan ng bawat Pilipino. Maraming salamat sa ulat na yan, Nestor. Balita sa tanghali.
At sa pagpapatuloy naman ng ating balitan, halos 2 linggo bago ang Asia-Pacific Economic Cooperation Leaders Summit or APEC Summit, di pa rin kinukumpirma ni Chinese President Xi Jinping ang kanyang pagdalo sa nasabing pagpupulong ng world leaders. Sa kabila nito, umaasa pa rin si Deputy Presidential Spokesperson Undersecretary Abigail Valtin na dadalo ang Chinese President dahil patuloy ang koordinasyon ng kanilang advance team sa ating pamahalaan. Umabot na sa 21 miyembro ng APEC kabilang ng Pilipinas, Estados Unidos at China. Ang Pilipinas at China ay meron territorial dispute sa South China Sea o West Philippine Sea kung saan nitong nakaraang linggo lamang ay nagdesisyon ang arbitral tribunal na dinggin ng kasong inihain ng Pilipinas laban sa China. Balita sa tanghali. Kaugnay pa rin ng APEC Summit, nagkansela na rin ng AirAsia ng ilang flights kasabay ng Asia-Pacific Economic Cooperation Summit ngayong Nobyembre. Aabot sa 74 na domestic at 10 international flights ang kinansela ng AirAsia mula November 17 hanggang November 20 para bigyan daan ang pagdating ng mga heads of state. Binigyan ng airline company ng ang mga pasaherong apektado ng APEC Summit ng option na magpa-rebook sa loob ng 30 araw mula sa original flight schedule o kukuha na lamang ang mga ito ng refund. Pwede rin makuha ang mga apektadong pasahero ng credit shell sa loob ng 90 days. Nabatid na aabot sa 200 flights ang kinansela ng Philippine Airlines mula November 15 hanggang November 20 para bigyan daan ang pagdating at pag-alis ng mga world leaders na dadalo sa APEC Summit. Balita sa tanghali. Samantala, samot-saring kontrabando ang nakumpiska ng mga otoridad sa sorpresang paggalugad sa mga selda at kubol ng mga preso sa maximum security compound ng New Bilibid Prison sa Muntinlupa City. Bago mag-alas 5, Miyerkules ng umaga ng ikasa ng mahigit 300 tauhan ng Bureau of Corrections, SWAT at Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA ang operasyon. Unang pinasok ang Building 2 sa Quadrant 4 kung saan may aabot sa 1,000 ang nakabilanggo. Tumambad sa mga operatiba ang ilang sachet ng shabu at matatalas na bagay katulad ng Swiss knife, gunting, improvised na patalim, maging mga tubo at mga kahoy na pamalo. May nakumpis ka ring mga cellphones, earphones at baraha. Meron din nasabat na alagang alamid na isang endangered species. Nadiskubre naman ang isang mistulang armory matapos sirain ng mga taga-Bucor ang ilalim ng mga sementadong kubol. Natagpuan nakabaon sa lupa ang iba-ibang matataas na kalibre ng baril at sangkaterbang bala kabilang ng nakumpiskang M4 or M1 carbine, caliber 40 na mga pistola, shotguns, bulletproof vest, mga sound system, telebisyon at maging signal booster. Balita sa tanghali. Sa iba pang ulat, nagmarcha sa Mindiola ang grupo ng mga kababaihan, mga militante para sa paggunita ng kaarawan ni Jeffrey Laude nitong Miyerkules. Bit-bit ng mga bandila at larawan ni Laude at isang replika ng birthday cake. Nagmarcha ang mga ito mula Moraita hanggang Mindiola. Pagdating sa Mindiola, nag-alay ang mga ito ng kandila at dasal.